Love Serye TV. Angel Fallen for the Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Napahinto niya sa tapat ng kanyang kotse at napapikit ng maalala mga sinabi niya rito sa paboritong lugar ng anak niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya at bigla na lamang iyon lumabas sa bibig niya. Pero isa lang ang alam niya. Napanatag siya nang sumagot ito ng oo sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang mangako itong hindi niya ito iiwan. Mr. Santillan, napapiksi siya nang marinig ang boses ni Micah at napalingon dito. Nag-aalalang nakatingin ang kayumangging mga mata nito sa kanya. Ayos ka lang ba? Marahan siyang napatango rito at pinilit ng ngumiti. Ayos lang ako. Halika na. Pumihit siya para buksan ang passenger seat ng kanyang kotse nang bigla siyang mapahinto. Nangunot noo siya nang makita ang isang nakatalikod na babae na nagmamadaling lumabas ng gate ng kanilang university. Anghel? Nilingon niya si Micah na nagtatakang nakatingin sa kanya. Mr. Santillan? Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya ang IT instructor na si Luis nagbubukas ng kotse nito. Lumingon siya rito at tinawag ito. Oh Vic, bakit? Nakangiting tanong nito sa kanya na lumapit siya rito kasunod si Micah. Maaari mo bang ihatid si Miss Micah, Louie? May importante lang akong pupuntahan at hindi ko siya maihahatid ngayon. Nagtatakang napatingin si Louie sa babaeng nasa likod niya. Napatingin din sa kanya si Micah at nakita niyang bahagya itong nagulat. Oo naman, pero ayos lang ba sa kanya? Nag-aalang ang tanong ni Louie sa kanya na itinuro pa si Micah. Tiningnan naman niya si Micah sa paraan na humihingi ng paumanhin. Pasensya na, Miss Micah. May kailangan lang akong puntahan. Sa susunod na lang siguro kita maihahatid. Hindi niya inaasahan na makikita si Anghel sa university nila. Baka may kailangan ito sa kanya o baka may nangyaring masama. Kaya kailangan niya itong maabutan. Marahan tumangulang sa kanya si Micah at ngumiti. Ayos lang yon, Mr. Santillan. Sa susunod na lang. Ngumiti siya rito na nagpapasalamat bago bumaling kay Louie at ibinigay rito ang libro ni Miss Micah. Salamat pare. Ingat kayo. Tinapik niya si Louie sa balikat bago nagmamadaling pumunta sa kotse niya at pumasok. Kaagad niyang pinaandar ang kanyang kotse at mabilis na pinaandar palabas ng gate. Sana lang ay maabutan niya pa ang weirdong anghel na iyon. May ugali pa naman itong bigla-bigla na lang naglalaho. Akala niya mababaliw na naman siya sa kaba sa paghahanap dito, pero mabuti na lang at nandoon lang pala ito sa gilid ng daan. Ilang metro ang layo sa university na pinapasukan niya. Nakatayo lang ito roon at nakatulala. Kaagad niyang ipinarada ang kanyang kotse sa tabi nito at mabilis na lumabas. Nakatulala pa rin ito na makalapit siya rito at tila kung anong klaseng paghihirap ang nararamdaman dahil sa ekspresyong nasa mukha nito. Marahan siyang tumabi rito at hinaplos ang pisngi nito. Para naman itong nagising na bahagyang napapiksi. Nang maramdaman ang kamay niya sa mukha nito, lumipad ang kayumanggi nitong mga mata sa kanya at nakita niya mga nagsasalimbayang mga emosyon nito. Anghel, anong problema? Ikaw, mahinang bulong nito na nagpakunot sa kanyang noo. Ako? Nagpakurap-kurap ito at saka pa lamang parang tuluyang nagising. Nagpalinga-linga ito sa paligid na tila hindi alam kung bakit ito nandoon at sa huli ay natuon ang tingin nito sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pagsita nito sa kanya na nagpamaywang pa. Bigla siyang napangiti. Hindi ba dapat ay siya ang magtanong dito ng ganyan? Ano ginagawa niya rito? At bakit bang umingiti siya? Ha, Vic, ba't mo iniwan ng babaeng kasama mo? Balikan mo siya roon, bilis. Pagtataboy nito sa kanya sabay tulak pa sa kanyang balikat. Teka, ano bang pinagsasasabi mo, Anghel? Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan. Nakita niya ang biglang pamumula na mukha nito, pero hindi ito umiwas ang tingin o yumuko para itago ang pamumula nito. Bagkos ay nilabanan nito ang mga titig niya. Ito ang pinagkaiba ng anghel sa kanyang asawa. Hindi ito kimi at mahinhin. Hindi rin ito madaling mahiya. Ibang-iba ito sa yumaon niyang asawa. Ibang-iba rin ito kay Micah na halos kapareha ng pag-uugali ng asawa niya. Iba si Anghel pero, Vic, balikan mo ang babaeng yon, please. Maaring siyang hinahanap mong tunay mong kaligayahan. Bilis, huwag mo nang sayangin yung pagkakataong ito. Bumalik ang kunot ng noo niya sa sinabi nito at napansin niyang may pagmamadali din sa bigat ng mga salitang binitawan nito na para bang nauubusan na ito ng oras. Anghel,
Akala ko ba napag-usapan na natin to? Hindi ba't sumang-ayon kang ako na lang ang maghahanap sa kanya? Ba't ngayon bigla na lamang nagbabago ang isip mo? Tanong niya rito na napahawak pa rin sa mahigpit na kamay niya. Oo nga, hinayaan kita at nakita mo na siya. Ngayon, tinutulungan kitang huwag sayangin yung pagkakataon. Balikan mo na siya, Vic, at yayaing lumabas. Kilalanin mo siya ng mabuti. Kilalanin ninyong mabuti ang isa't isa. Natigil ito sa pagsasalita at bigla ay kumislap na ang mga mata nito sa pinipigilang luha. At mahalin mo siya. Bigla siyang natigilan sa inakto nito. Nakangiti ito sa kanya pero hindi niya naman maaaring baliwalain ang mga mata nitong nahihirapang pigilan ng mga luhang nais kumawala rito. Anghel, bago pa tuluyan tumulo sa pisngi nito, ay nasalunan ng kanyang hinlalaki ang isang patak ng luhang matagumpay na kumawala sa kaliwang mata nito. Hindi niya alam kung anong damdamin na nakapaloob sa mga mata nitong kayumanggi na nakatuon sa kanya, pero nasasaktan siya. Nasasaktan siyang nahihirapan ito sa isang bagay at sa katotohanang itinatago nito iyon at hindi nito iyon ipinagkakatiwalang ipaalam sa kanya. Darating ang taong nakatakda sa akin sa tamang panahon at sa takdang pagkakataon. Walang dahilan para magmadali ako dahil alam kong darating siya. Matatagpuan ko siya. Umangat ang dalawang kamay nito at hinawakan ng mga kamay niya nakasapos sa pisngi nito. Isang kakaibang damdamin ang humaplos sa kanyang puso. Nang pumikit ito at sinubukang kontrolin ang kanyang emosyong nararamdaman para rito. Nang dumilat ito ay kalmado na ang mga mata nito at wala ng anino ng emosyong nararamdaman nito kanina. Hindi pa pwedeng madalian yan, Vic. Tama ka, may takdang panahon ang lahat, pero hindi mo hawak ang oras. Baka hindi mo namamalayan na uubusan ka na pala nito. Buong durasyon ng kanilang biyahe ay tahimik lang silang dalawa ng anghel. Walang nagkikibuan at walang tumikim sa kanila. Ang tanging maririnig lamang ay ang ugong ng makina ng kanyang kotse at mga busina ng mga nadaraanan at nakakasalubong nilang mga sasakyan. Napabigat ng pakiramdam mula sa kanina pa. Parang may nakadaga na kung anong mabigat na bagay sa kanyang dibdib na nagpasama sa kanyang kalooban. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tingin niya ay hindi sinasabi sa kanya ni Anghel. Isang bagay na pinaka-importante at sangkot siya roon at sa pananatili nito sa mundo. Alam niyang panandalian lamang niya makakasama si Anghel. Isang katotohanan iyon na dala ng pagiging isang anghel nito na nakasapi lamang sa katawan ng isang mortal na tao. Alam niyang hindi ito magtatagal, pero umaasa siyang matagal niya pa itong makakasama. Hindi nga ba't nangako ito sa kanya? Pero bakit ngayon ay iba ang pakiramdam niya sa lahat ng inaakto at pinagsasasabi nito? Gusto niyang malaman yung totoo. Pero natatakot din siyang malaman iyon. Saan tayo pupunta? Pinukaw ng malumanay nitong boses ang kanyang diwa at mabilis siyang napasulyap dito bago ibinalik ang tingin sa daan. Saan nga ba sila pupunta? Maliban sa sementeryo at sa bangin, ay isang lugar lamang naman na nakapagpapagaan ng kalooban niya, kung saan nakatira ang mga anghel dito sa lupa. Nakatira siyang bahagyang nagulat sa lugar na sinabi niya, kaya bahagya siyang napangiti. Mga anghel sa lupa. Bagay na itawag sa mga munting nilalang na tinutukoy niya. Hindi na nawala ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi na makarating sila sa isang malaking gate na may mga nakaukit na maliliit na anghel sa gilid at sa itaas ay nakaukit ang pangalang Heaven of Angels. Bahay ampunan? Nagtatakang napabaling sa kanya ang anghel nang ipasok niya ang kotse sa loob at iparada sa di kalayuan sa isang malaking bahay. Binigyan niya lamang ito ng isang matipid na ngiti bago lumabas sa kanyang kotse. Sinalubong kaagad sila ng mga tunog ng mga tawanan ng mga bata at ng dalawang madre na nakangiti sa kanya. Magandang hapon, Vic. Pati sa kanya ng mas nakakatanda sa dalawang madre na si Sister Rose, habang tumango naman ang mas batang madre na si Sister Aida. Ngumiti siya sa dalawang madre na 2 taon na niyang nakikilala. Magandang hapon din po, Sister Rose, Sister Aida. Pasensya na po kung hapon na akong dumating. Si Anghel nga po pala, kaibigan ko. Pagpapakilala niya kay Anghel sa dalawang madre. Wala iyon, Vic. Alam naman naming may trabaho ka pa at mabuti naman at nagdala ka ng kaibigan mo rito. Parati ka na lang kasing mag-isa kapag napupunta rito. Makahulugan tumitig at ngumiti sa kanya si Sister Rose na binaliwala naman niya. Halina kayo, Vic. Kanina pa naghihintay si Amara. Singit naman ni Sister Aida na tuwang-tuwa. Kanina pa iyon hindi mapakali
Mukhang hinihintay ka talaga niya at mukhang alam niyang kasama mo ang magiging ina niya. Kinikilig na sabi nito na ikinangiti naman niya. Bahagya naman itong kinurot ni Sister Rose at nagpaumanhing tumingin sa kanilang dalawa ng anghel. Pero parang baliwala lang naman ito sa kanya. Nakatingin kasi ito sa mga naglalarong mga bata. Dahil na kay Amara, Vic. Tumango siyang nakangiti sa mga ito at hinayaan ng maunang maglakad papasok ang dalawang madre bago nilingon nagtatanong mukha ni Anghel. Amara? Marahan siyang tumango rito at ngumiti pagkatapos ay ginagap niya ang kamay nito at hinatak papasok sa ampunan. Tahimik lang itong nakasunod sa kanya pero alam niyang marami itong gustong itanong. Handa rin naman siyang sagutin lahat ng tanong nito pero sa ngayon ay gusto niyang ipakita rito na nagtiwala siya rito at wala siyang bagay na itatago mula rito. Nagtiwala siya rito at sapat na para ipakita niya rito ang ipinangako niya sa kanyang anak. Na makapasok sila sa isang silid, ay binitawan niya ang kamay ng anghel para abutin mula kay Sister Aida, ang isang 2 taong gulang na batang babae, na kaagad nang ngumiti ng malapad nang makita siya. Halos hindi mapuknat ang ngiti niya, nang pupugin siya ng halik ni Amara, habang panay ang paghagikik nito. Hinalikan rin niya ito sa pisngi bago hinarap ang anghel, na halatang nagulat, pero may maliit na ngiti sa mga labi habang nakatuon ang tingin sa bata. Lumipat ang tingin nito sa kanya nang lumapit siya rito at natawa naman ito nang tumaas ang 2 maliliit na kamay ni Amara na halatang gustong magpabuhat rito. Nag-aalangan noong una ang anghel pero pagkalaan ay kinarga na rin niya ito. Tuwang-tuwa naman ang bata nang kargahin ito. Nasisiyahan siyang makitang tuwang-tuwa ang dalawa sa isa't isa. Mukhang palagay na palagay si Amara kay Anghel at bagay din dito na maging isang ina. Nakakatuwa. Ito ang huling hiniling sa kanya ng anghel bago ito namatay. Gusto niya maging kapatid si Amara. Tinupad niya lamang ang hiling nito, ang maging isang ama pa rin kahit wala na ito. Siya si Amara at malapit ko na siyang maging anak. Bakit mo ako dinala rito, Vic? Mula sa natutulog na Amara ay napaangat ang mga mata niya kay Anghel na matamang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga siya at napahima sa kanyang batok. Bakit ba hindi na lang nila kalimutan ng bakit at paano? Kahit ngayon lang, gusto niya makasama ito na walang iniisip o pinoproblema. Gusto kong ipakilala sa iyo si Amara. Iyon yung totoo. Ilang sandali nitong tinitigan ang mataman bago sinipat at sinagot ng matapat. Para ipakita sa iyo na bukod sa pagmamahalan sa pagitan ng babae at lalaki, mayroon pang ibang bagay na makapagdudulot ng tunay na kaligayahan sa isang tao. Sumulyap siya sa natutulog na si Amara para bigyan diin ang kanyang pinupunto. Napakurap-kurap siya rito at walang emosyon ng mga mata nito na kanina ay nabahira ng lungkot at pait. Tama ka, pero para sa isang tao siguro, kasi sa kaso mo Vic, romantikong pagmamahal ang tunay mong kaligayahan, hindi ibang bagay. Napakunot ang noo niya dahil sa sagot nito. Kundi dahil sa hindi na niya maitagong paghihinala at pag-aalala sa kung ano mang problema na dinadala nito. Kitang-kita kasi nito sa mga mata at sa ikinikilos nito. Wala nga itong sinabi pero ang mga mata nito, marami nang naipakita. Ano bang problema, Anghel? Nag-iwas ito ng tingin at mismin nabuti na lamang nahaplusin ang buhok ng natutulog na si Amara. Ano bang ibig mong sabihin, Vic? Walang problema, Anghel. Hinawakan niya ang kamay nitong humahaplos sa buhok ng bata. Dahilan para tumuon sa kanyang tingin nito. Hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid. Alam kong may pinoproblema ka. Pakiusap naman, sabihin mo sa akin at baka may maitutulong ako. Napakagat ito ng labi at napailing. Napangiti ito ng mapakla. Hanapin mo na lang ang tunay mong kaligayahan. Iyon ang pwede mong maitulong sa akin. Hinatak nito ang kamay nitong hinahawakan niya, saka tumayo at humakbang papuntang pinto, palabas ng kwarto ni Amara. Napasunod din siya rito ng tayo at hinabol ito. Naguguluhan na talaga siya sa inaakto nito. Anghel, pwede ba? Huwag mo na akong takbuhan. Hinawakan niya ang braso nito at iniharap sa kanya. Pero bigla siyang kinabahan ng muntik itong mabuwal na parang nahihilo. Napasok po na ito sa ulo nito at napapikit. Inalalayan naman niya ito na tumayo. Anghel, anong problema? Ano nangyayari? Kinakabahang tanong niya rito nang manatili lang itong mariing nakapikit na tila may iniindang sakit. Vic, ano nangyayari sa kanya? Humahangos papunta sa kanila si Sister Aida na makita sila sa ganoong sitwasyon. Puno rin ng pag-aalala ang mukha nito.
Bigla na lamang po ata siyang nahilo, sister. Nako, ibalik mo muna siya sa loob at nang makahiga siya sa sofa. Kaagad niya namang sinunod ang sinabi ng madre at pinangko si Angel pabalik sa silid ni Amara. Nang ihiga niya ito sa sofa ay tuluyan na itong nawala ng malay at parang namumutla. Kinakabahan at nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang pisngi nito. Matinding takot ang lumukob sa kanya sa mga sumusunod na segundo na wala pa rin itong malay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanlalamig ang mga kamay niya nang hawakan ng mga kamay nito. Natatakot siya. Hindi niya alam ang gagawin kung mawala uli ito sa kanya.